salamat sa pagpapabalik na makapag-share ng inyong salita sa ating mga kapatid. And maraming salamat sa lahat ng mga biyaya pinagkaroon ko sa patawarin po kami sa mga pagkakasalanan ko. Maraming salamat po. At ito yung inyong namin sa Panginoon Jesus. Amen. Alright, good morning, church. Wow. So, nandito ulit ako. Ang pasensya niyo po yung boses ko, kasi medyo boses pa ako. Kahapon, nag-concert tayo sa nito eh. Okay, so our topic for this Sunday po is titled winner is brokenness, the key to our productivity. So, brokenness. Hindi po ba? Sorry. Hindi nyo ako yung dalawa. Brokenness, no? Pagkasira. Brokenness, the feeling of down, the feeling of struggle, the feeling of challenge. Ito raw yung susi sa being a productive person. Ito daw yung susi para maging, maging the best version tayo ng ating sarili. Yung brokenness. Okay. So, bago tayo magsimula, siguro next slide please. May question lang po for the church. Okay na kayo, sorry. As a Christian, when we are given challenges and struggles, what do we do to overcome it? Ano po, as a Christian po, ano po yung mga ginagawa natin? Paano natin ito ginagawa? Paano ma-overcome po yung mga challenges at struggles na binibigay sa atin ni Lord? Yun po yung question. So, okay, tulad ng dati. Random ulit, random. Wala yung ano ba? Wala. Sige. Sige, dito, may kayo po. Ay, sige po, ano ba? Ito po struggle natin sa yung mga na-encounter natin. Una, ang sinusubukan po yung sa atin, yung pananampalataya natin. At pagkinan sa yung sa ating panglakad bilang Kristiyano, ang nag-uwo po sa atin na yung Holy Spirit. Mula po sa sanctification, ito lahat ay ang Holy Spirit. Ang doon ng Kristiyano, doon na tayo sa redemption. So, natin may struggle natin, para magtilis tayo ng pananampalataya. Tama po. So, tinetest na lang tayo niya, Lord. Yung ating faith and perseverance, no? Na gusto binibigyan na sana sa atin, tinetest na lang tayo. Kaya pa, Okay din yung akapin natin Pastor Jun na sa every struggle natin, yung mga challenges na sa buhay, talaga yung faith natin ang sinusubok dito. So, nandun na tayo, kay Lord tayo susunod, o sa mundo ito. Alam naman natin na sa napakaraming na napapakamatay ngayon dahil sa mga struggle na kinakayanan. Yun yung dahil wala sa Panginoon. Pero tayo na nasa Panginoon, yung struggle natin na ito, ina-accept natin, kasi sino mo tayo mas more na lumalago sa pagkakakilala natin sa Diyos. Kaya, siguro dapat natin ipagpasalamat din yung nangyayari sa struggle natin sa ating buhay dahil dito talagang nasusubok talaga tayo kung kay Lord talaga tayo nakakapit o yung sa pananampalataya sa Kanya. At thank you dahil after na ma-accomplish natin or nagpasa natin yung struggle, talagang doon natin mapasasabi talaga na thank you Lord. Talagang kay Lord tayo umaasa. Kaya salamat sa sino po?
Sige po. Almost lang. Siyempre, baka meron. Ikaw na. Yan ang struggle. Ano gusto ko sa inyo, brother? Ito po yung mga challenges and struggles. Kailangan nating maranasan bilang Christian. Diba? Kailangan nating maranasan yan. Okay. Yung test, yung ang nating faith, no? Pero na yung si Paul na, di ba? Yung struggle na kanina na basa natin yung kanina. Yung hindi niya gusto, may ginagawa niya, yung ginagawa na ginagawa. Yun na yung mga struggles tayo sa ating buhay. Pero yung mga struggles na to, challenges, ito yung nag-build sa atin. Bago na yung character natin. Hindi para tayo yung na-destroy tayo, kundi yung nag-build tayo. Una-una nga yung character natin, yung faith natin. Kasi ito yung magbibigay ng lakas natin. Sabi nga ni Paul, may struggle siya, sabi niya sa siya ng 3 times, sabi niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient. My grace is sufficient. Sabi ni Paul, kaya nga pinagmamalaki daw ni Paul yun. Kasi kung kailan siya mahina, yun siya pagtas. And I'm weak, then I'm strong. Kasi sa Panginoon, kasi pag yung hindi binigay sa atin yun, parang magmamalaki tayo eh. No, may pag naman tayo, malakas tayo, kaya natin to, no, smooth lahat, dahil magaling tayo, mamayabang na tayo sa sarili natin. Pero pag ito yung naranasan natin, at makikita natin na kailangan natin ng Panginoon. No? Hindi tayo pwede, no? Hiwalay sa Panginoon. Sabi nga sa dyan, di ba? Na pag hiwalay tayo sa Panginoon, wala tayo magagawa. Sabi pa sa Philippians, I can do all things through Christ. Tuloy ko lang yung sa akin kanina. Pinaka-common as a Christian, di ba? Mahirap po talaga pag may mga struggles tayo, challenges sa buhay. Siyempre, nagpapalula ka talaga yung paglapit sa Panginoon. Prayer, no? Yun lang naman ang magbibigay sa atin ng guide, ng lakas, na hindi pinapaniwalaan natin. Na walang makakatulong sa atin mabuti kung hindi yan sa struggle. Kasi maraming tulong na mabibigay ang tulong. Maraming ipapay sa iyo si tanay, o gawin mo to, lumapit ka dito, ganito, gano'n. Lumapit ka sa Bombay, lumapit ka sa mga... Di ba sa Facebook ngayon, naku, uso na yung mga lending ngayon. Pag hindi nakabayad, pinapabarangay. Di ba? So, hindi masama yung mga gano'ng bagay. Pero kailangan talaga, yung first na talaga natin ginagawa is to pray. Trust God na siya lang ang makakatulong sa atin. Amen po, maraming po sila. Ayan. So tama po yung mga nabanggit sila. No? Number 1, challenges and struggles, binibigay sa atin yung Lord. Sa kadahilan na gusto niya maging mahina tayo, no? Na kumapit tayo sa Kanya. Kasi bilang pag tayo ay nahina, sabi nga ni Brother Edward, doon tayo lumalakas. Bakit? Kasi doon natin naaalala, hindi Panginoon pala na dapat tayo kapitan. No? So, naalala ko bigla yung sinabi niya doon, ni Senator Robin Padilla, with regards sa mga kabataan ngayon. So, ito, very connection din po kasi, ano yun, diba? So, sinasabi ni Senator Robin na ang mga kabataan ngayon ay weak, may sila. So, ako siguro, I don't agree and disagree. Nasasinabi niya, ayaw ko bash, sorry, ito lang. Pero as a person, siguro na naranasan yung noon at ngayon, at pwede ko siyang may kumpara. Well, bilang isang batang light sa talaga, kami, tayo, nabuhay tayo sa mundo na mahirap pa lahat.
teknolohiya, hindi ganun ka-advance. Transportation, kami noon, naglalakad lang sa pagpupunta ng school, naglalakad ka lang. Ako noon, nasakay pa ako sa trolley. Ano yung trolley? Yung bilis, pag wala ang train, may transportation din doon. Tawag namin doon. Sa Alabang, trolley. Kaya ginagawa ko, grade ko ako noon. Ang ginagawa ko para lang na makapasok sa school, makamenos na rin sa pamasahe. Dalawang piso yung pamasahe rin sa ano. Nakikitulak ako sa trolley, imagine niyo, para lang makamenos ako dun sa, at yung dalawang piso yung ipunin ko, para kung may gusto kong bilhin, pwede yung bilhin. I mean, diba, those are the struggles that we are encountering, yung mga bata tayo. And for me, yung po yung naging nagpalakas sa akin. Para sa mga kabataan na kaya medyo naniniwala na ako sa sinasabi ni Senator Robin na ang mga bata ay mahihina talaga ngayon. Bakit? Kasi they tend, kapag nakaraan sila ng konting hirap, they tend to sway away, no? They tend to, keep them to themselves. Hindi nila ito sinashare sa family. Let's say friends. O Christian sila, iba church, di ba? Hindi nila sinashare yun. Pagkos, sinasarili lang nila. And in that way, pag yun ang puno, ayun ang mangyari, depression and all that, hanggang umantong na sa suicide talaga. And mas marami talaga by the data ang nagkaroon ng suicide ngayon versus noon. In that sense talaga, pwede mo sabihin talaga na may hina mga bata. So, kailangan talaga gawin, siguro, is yung dalawang parents, is to guide our children. I-guide sila sa tamang daan. And lagi ipapaintindi na meron silang makakausap, pag may problema, lagi lalapit sa family. At lagi lang pagkakaundang natin na nandun tayo para sa lahat. At higit sa lahat, lagi dapat siguro expose natin ang mga kabataan sa gawain na pagsimbahan. Yan, napaka-importante. So, sana magagalit na yung mga bata ngayon. Yan siguro yung, kasi meron advantage sa technology and meron din disadvantage. At yung disadvantage na yun, malaki yung naging effect sa akin. Anyway, let's go back. Dito, next slide please. Ayan, so, sabi sa John 12:24, very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Ayan. So, dalawang best binagad dito yung dice. Nung pinasa ko ito, in-analyze ko siya, ang unang pumasok sa akin, yung science part niya. Di ba, pag ang seed, o yung bunga, nahulog sa lupa, hindi ba talaga namamatay yun eh? Actually, pag nahulog pa nga sa lupa yun, naulanan, tutubo pa siya. Pero kung talagang iisip na siya, yung die doon, hindi talaga literally namatay or hindi talaga literally na nasira o ano. I mean, sige, tuloy na natin. Kasi, next slide please. Ayan. Ano kaya? Bungo. Okay. Yung bungo niya yan, let's say, nalaglag siya sa lupa. If that, kasi yung buko food, yung buko na fruit, actually, it's already a seed. Seed na yan. Ngayon, itong bukod to, itong seed na to, meron siyang sariling shape, meron siyang sariling form. Meron, unless this seed is willing to give up its shape, no? Its shape, or should we say life, to be born into something new. Mananatili lang siyang seed. So pag nahulog siya sa ground, at nag-decide siya, seed lang ako, hindi ako magiging kahit ano. So ano mangyari sa kanya? Mananatili na siyang seed. And then at the such time, mabubulog siya, magiging abo, ahangin sa kawalan. So walang naging
walang parang naging result. Wala lang, parang wala. But, unless, pero si Jesus, no, hindi na gusto maging abo lang tayo, no. Jesus doesn't want this sin alone forever. Of course, He wanted to bear fruit. Gusto niya itong mamulaklak at mamunga. Symbolically, Jesus wants it to die. In its old form. Mamatay siya sa kanyang dating anyo at maging bagong anyo. And to submit into becoming something new. So next slide please. Ayan, kita nyo, yung seed kanina, nag-decide na siya, gusto ko ng ibang anyo na bago into something better. So nangyari sa kanya, umuupo. Nagkaroon siya ng tangkay. Until such time, pag maraming taon, ayan na siya. Naging puno na, nagkaroon parang maraming bunga. Nakapag-produce maraming bunga. Kung mga bunga yan, of course, dati o panahon, magbubunga din na mas marami pa. So yun ang ibig sabihin ng mamatay. Hindi tayo literally mamatay, pero baguhin yung dating tayo into something better and new. Yun. Okay. The same is true, no, sa buhay natin. No? Jesus wants us to be more productive. He wants us to be stronger. At higit sa lahat, gusto niya mas maging close pa tayo sa Kanya. No? Sa papaano paraan? By giving us these challenges, these struggles, and if we successfully overcame it, these challenges, we will become wiser, stronger, and closer to God. Naniniwala ba tayo doon? Ano po ba? Yeah. Ayun. Kaya nga, so, next slide please. Ayan, so isa sa mga, siguro yung kwento na, naikutuloy ko yung kwento ni Jacob. Pamilyar ba tayo ni Jacob? Jacob the deceiver. So sabi dito sa Genesis 32, 24-32. Basahin ko lang muna, medyo mahaba. So Jacob was left alone, and a man wrestled him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched his socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched, meaning dislocated, as he wrestled with this man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob but Israel, because you have struggled with God and with humans have overcome." Next slide, please. Jacob said, "Please tell your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called this place Peniel. Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Therefore, to this day, the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near the tendon. Ayan. So, ang good lang nito, no, si Jacob, bali, ni-wrestling siya. Actually, yung minus ng tungo yun, this first one yun, of course, si God yun. God wrestles with Jacob. Yun yung parang challenge na kay Jacob, no? And, ang tanong, bakit kailangan pang i-break, no? I-break ni, or sirain ni God
Si Jacob, no, next slide. Bakit kailangan ba niya si Rice? Pupunta tayo sa unang point kasi it helped refine his disposition. Ngayon, yung disposition na sinasabi dito, ito yung parang kung ano si Jacob talaga, kung sino talaga siya. No? For the background, kung sa nabanggit kong verse kanina, ito yung mga panahon na si Jacob ay kasama pa yung pamilya, after 20 years, pabalik ka sila sa hometown nila. And tandaan po natin na kaya siya umalis noon kasi si Esau, yung kanyang kuya, no? Para sila anak ng Isaac. Si Esau ay gusto siyang patayin kasi kinuha ni Jacob yung blessing ng kanyang tatay, si Isaac, na dapat ay para sa kanya. Ano ba nangyari noon? Kasi si Jacob pag siya so since si Esau ay si Isaac noon, bulag siya eh. Hindi na nakikip siya sa ita. So, nung umalis si Esau, parang talagang advantage siya yun. Alam mo mamatay na alam mo ni Isaac na mamamatay siya. So, kailangan mag-bless na siya na ano. And of course, bilang first born, si Esau lang. Ngayon, ano nangyari? Nagdamit siya kinuha yung damit ni Esau para pag lumapit siya kay Isaac, maaamoy niya to. Magpadidisid niya na ng tatay na siya si Esau. So, nangyari, pinless ni Isaac si Jacob. And then kung malaman yun, of course, sa namatay na sila, kung malaman yun ni Esau, sino ba naman hindi magagalit siya? Magagalit siya. To the point na papatay na talaga si Jacob. So parang may iwasan yun, umalis si Jacob at pumunta yung lugar. Habal? Anyway. Pumunta siya sa lugar at kung saan nandun yung kanyang for 20 years, nagkaroon siya ng anak, nag-asawa na siya doon, nagkaroon na rin siya na siguro negosyo. Lumama na rin siya. And dumating yung panahon na sabi niya, kailangan bumalik sa kanyang hometown at para magpag-reconcile kay Esau. Pero natatakot siya kasi hindi niya alam kung paano sa tatanggapin ni Esau. And malamang ang iniisip niya, number one, pagpunta yun makapag siya agad. Kasama kami 400 na kawat. So, the night before na magkikita na sila ni Esau at napag-isa siya doon sa isang ilog, doon nagpakita sa misteryosong tao. No? Ayan. At sa huling araw, habang mag-isa siya sa isang ilog, ito na nga ang nangyari. May isang misteryosong lalaki na biglang nakipagbulo, nakipag-wrestling sa kanya. Alam natin na ang misteryosong lalaki na yun ay ang Diyos. Pero bakit kaya kailangan pang magpanggap ng Diyos? Na isa siyang tao. At bakit wrestling? Pwede yung boxing, fencing, bakit wrestling? Anyway, bakit wrestling? Bakit ano? But well, first of all, it was necessary for God to appear as a man to Jacob because if he appeared as in a higher form of God, Jacob surely would not have to put a fight. Of course, nalaman ka ba eh, Diyos na yun. Hindi ka na mag-e-effort kumbaga. Kaya nagpanggap na tao lang si God, si Panginoon Lord, si God. And secondly, the wrestling match was chosen because it was an object of lesson for Jacob. God wanted to know him that everything he was doing with his life, especially nung nag-receive na kay Father, no? Ay ginagawa niya kay Lord. No? Was in reality him fighting against God. No? So, kung makapasin nyo dun sa verse, ang sabi doon ay, when the man saw, the man aka God,
so that he could not overpower him. He touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the land. Yun. So Jacob has fought in his own strength. So Jacob has fought in his own strength, and actually, mga panahon na lumalamang siya, hinahayaan ng Lord kung lumalamang siya talaga actually. Then the man was unable to overcome him. Si Lord, hindi niya na ma-overcome siya. Nang lumali na sila, hindi niya matalo si Jacob. Pero, syempre, hindi naman talaga. Kumari lang yun. Mga nagpapagat lang siya, parang he's pulling sponges, no? Hindi talaga niya binibigay yung goal na siya. Of course, isa pag binigay niya, wala. Level lang siya sa tao din, no? Dahil doon, ano nga, medyo, nakakaramang na nga si Jacob. Dahil doon, nalaman ni Jacob, ang ano ginawa ni Lord, ganyan. Hinawakan niya yung kanyang hip. At hawak lang ha. Pag hawak sa kanya, bigla na-dislocate na yung ano, yung kanyang hip bone. Imagine ninyo, kahit na ako siguro, kahit sitok-sitokin mo yun, wala, hindi talaga siya. Pero sa kanya, hawak lang. From that moment, na-realize ni Jacob, hindi ordinary tao itong galing ko o ka-resting ko. Doon niya na-realize, sikat pala yun. No? Pero si Jacob, kahit na-injured siya, kahit mahina na siya, but he mastered all his strength, no? Inipon niya kanyang nakita ng lakas, at mas hinigpitan pa. Kahit injured na siya, ano, ginawa niya, kung ikaw, injured na, ano gagawin mo? Siyempre, susuko ka na lang. Hindi ka na kaya lumaban, mahina ka na eh. Pero si Jacob hindi. Ano ginawa niya? Mas hinigpitan pa niya ang hawak ni Lord, kay God. Hindi kita bibitawan, hanggang hindi mo ka bibless, sabi niya. This goes to show that so nangyari noon, sorry, so nangyari noon, bali si Luke, sabi niya, I will not let you go unless you bless me. So sabi ni Lord, the man asked him, what is your name? Sabi niya, Jacob, he answered. So, because you have struggled with God and with men and have overcome me, bali si Jacob, pinalitan niya ni Lord yung pangalan niya, ginawa niya ng Israel. So, this goes to show that we are nothing without God. Gaano ka man kalakas, tulad ni Jacob, talino, kayaman, kahit ganyan, pwede mo wala sa isang pitik lang. Kaya kapag may dumating na challenges sa buhay niyo, huwag niyong isipin na pinahihirapan tayo ng Diyos. Bagkus isipin natin na mahal tayo ng Diyos at gusto lang niya na mas maging malakas tayo, maging matalino tayo, at higit sa lahat, gusto niya i-remind tayo na andito lang ang Diyos para sa atin. Kaya, kapit lang tayo, katulad ng pagkapit ni Jacob Amen. So, yun lang po yung so, ang ending lang talaga is yung challenges, kung natin magkalikuran, kailangan harapin natin siya. At with the help of God, talagang ma-overcame natin lahat. Kaya sige, let's pray na po. Lord, maraming salamat sa araw ito. Maraming salamat sa pagkakataon na pinigil ko sa akin na makapag-share ng iyong mga salita. At maraming salamat sa magandang panahon na ito. Ang nawa pag-uwi po namin ay pagkubayan po tunay at gusto po lahat sa iiwas po sa lahat ng kapamakan ay po namin ito.